naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Pwede po bang sumigaw ng isang malakas na Amen? Amen! Araw-araw nating nararanasan ang pagmamahal ng Diyos. Amen! Kahit saan man tayo magtago, kahit saan man tayo magpunta, tayo ay sakop ng pagmamahal ng Panginoon. Ayan, bago po tayo umawit, may gagawin po muna tayo. Ayan, gagayahin niyo po kaming mga singers and mga workers, ayan, mga dancers. So, papalakpak po tayo ng 7 times. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, sisigaw tayo lahat ng hey. Okay po? Game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey! Ulit po! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey! 1, 2, 3, 4, 5. Tuloy-tuloy po! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey! 1, 2, 3, 4. Hey! One shout! 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hey! Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa,
Sabay-sabay tayo. Pagpapalan, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat na nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapalan, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw lahat ng nilalang. Yahweh, Mamasid! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Kapag kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hashem! Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Papuri lang kay Yahweh! To you all the glory and honor, Panginoon. You deserve all of that. Thank you, Jesus. Hallelujah! Masarap po ba magpuri sa Panginoon? Say amen! Amen! Hallelujah! Patuloy po tayo sa presensya ng ating Panginoon ngayong umaga na ito. We thank you, Lord Jesus, for this beautiful morning. Lord, maraming salamat dahil ginising mo, Panginoon, kami ngayong umaga na ito. Hindi pa ikaw tapos, Lord, sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may plano ka sa aming lahat. Thank you, Jesus, for this life. Lord, we pour out our praise, Panginoon, for you are the giver of life. Jesus. Lord, with every breath we take, Panginoon, we declare your greatness, your goodness, Panginoon, sa aming lahat. Hallelujah. Come on, church, pwede po natin itaas ang ating mga kamay. Pwede po tayong pumikit, umiyak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. You give life, you want love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Sing it again. You give life, you want love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs.
So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. To you only. One church, just feel the presence of the Lord. Lord, we know that you are here, Panginoon. Nakikita mo kami. Lord, ito yung buhay na binigay mo sa amin, Lord. Kaya gagamitin namin ito, Lord, lahat para mapapurihan ka, Panginoon. Para maitaas, Panginoon, ang dakilang pangalan mo. Thank you, Jesus, for this love. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. I want you to sing it again. It's Jesus' breath in our lungs so that we can live. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Can we give the Lord a big clap of offering? Thank you, Lord. We praise your name, Lord. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to say again, Lord, thank you so much, Panginoon, for all the things and for all the blessings that we receive from you. Lord, we will never forget that this day belongs to you because you have said the 6 days belongs to us, but only one day belongs to you. But we know, Lord, that all the days belongs to you. That is why, Lord, with a grateful heart today, we are all here and we are excited, Lord, to receive the blessings from you. But most especially, Lord, we will bring back all the honor and glory to you, Lord, because today is your day. Lord, bless each and every one of us today. Continue, Lord, to inspire us with your word. Heavenly Father, continue, Lord, to correct us. Lord, continue, Lord, to talk to us, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon. Give us a heart, Panginoon, na marunong makinig. Isang puso, Panginoon, na handang magpasakop sa iyo, Panginoon. We know, Lord, that apart from you, we are nothing. Kaya naman, Panginoon, sa araw na ito, hiling at dalangin ko po, Panginoon, na sa araw na ito, huwag mo kaming pauuwiin na hindi ho namin daladala ang pagpapala na ipinagkakaloob po ninyo sa inyong mga anak. Panginoon, alam namin na ngayong araw na ito, dapat ikaw lang ang tatanggap. Bonus na lang, Panginoon, kung kami man ay makatanggap. Pero ngayong araw na ito, ang gusto namin, maibigay lahat-lahat sa iyo ang papuri at pasasalamat. Panginoon, sa araw na ito, dalangin ko, Panginoon, na buksan po ninyo ang aming mga puso. Buksan po ninyo ang aming mga isip. Open our hearts, open our mind, Lord, so that your word can easily penetrate us, Lord. Continue, Lord, to change us as we go along, Lord, listening to your word today. Lord, we love you, we honor, and we dedicate this day to you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Tingnan nga ho ninyo yung katabi ho ninyo. Kung masaya siya na katabi niya kayo, o baka napipilitan lang, wala na kasing ibang mga katabi. Wala nang ibang makakatabi pa. Ayan. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Today is the day of the Lord, just like what the Bible have declared, the 6 days belongs to us, but only one day belongs to the Lord. This day is not for us. Hindi to sa atin. This day is for the Lord. Sa Kanya to eh. That is why, mga kapatid, the lesson o yung lesson natin the whole month is more about sowing the seed of light. No? Alam ho ninyo, mga kapatid, hindi ho ako magsasaka, wala ho akong background. Nung high school ako, elementary, wala kaming, tawag ba ron, hindi po ako nagtanim nun eh. Di ba, nung mga sa public school, may mga tanim-tanim, di ba? May daladalang naalala ko yung mga kaibigan ko, may dala silang mga pandilig, may dala silang, yung pangbungkal. Kasi sa Catholic school ako nag-aaral noon, wala kaming mga ganon. Di kagaya pag nasa public school, meron itong mga ground, tinuturuan sila magtanim. Mangyari ho, mga kapatid, that today, yun yung topic the whole month is more about sowing the seeds, no? Alam mo ninyo, mga kapatid, that our time, sa panahon natin ngayon, nakita naman natin that the morality of people nowadays is already deteriorating. Alam ho ninyo yun, fading. Sabihin, nawawala na yung moral ng mga tao ngayon. Kapag nakikita ko yung sa Facebook, parang ang mga kababaihan ngayon ay hindi na kasing hinhin, hindi na modest sa pagkilos sa mga kababaihan. Hindi naman siguro lahat, but kung napapansin ninyo, talagang gano'n na yata ang mga babae ngayon o maging kalalakihan siguro. Remember, mga kapatid, that our time is already in God's hands. No one knows the time when will the Lord get our life.
No one knows the time when we will die. No one knows. Our time is already in God's hand. God has already set a time for you and me. Nakaset na tayo. From the moment that we are born, from the day that we will die, it is already controlled by God. Lagi ko itong sinasabi, that 6 feet below the ground, it's between you and the Lord. Ikaw na lang at ang Diyos. Wala na. Your friends, your family, your loved ones, your co-workers, your relatives, all of them, wala na sila doon. It's between you and the Lord. I do not know in what kind of death meron darating sa atin. Remember that all of us, kahit malakas ang katawan mo, kahit energetic pa ang katawan mo ngayon, one day, mapapansin ninyo, manghihina at kukulubot yung balat ninyo. Sa ayaw at sa gusto ninyo, whether you like it or not, one day, you and I will die. Maybe by accident, maybe by sickness, maybe by heart attack. I do not know. Whatever it is already set. Just like what the Bible says in Hebrews 9:27, it is appointed to man once to die, and after this is judgment. Paghuhukom na. That is why, lahat tayo, the Bible says, be ready. Be ready. Because no one knows the time the Lord will come. Maybe today, habang nagsasalita tayo while we are worshiping the Lord, bigla na lang tumunog yung trumpet ni Lord, and then bumukas na yung langit, and then nakita nyo yung katabi nyo, wala na. No one knows. But the point is, we need to be ready. In a twinkling of an eye, the Lord will snatch. The Lord will snatch out His church. And then you will see lahat ng mga patay sa sementeryo, in the cemetery, the graveyard is already open. Be ready, mga kapatid. Our time is already set. That is why, as I've said a while ago, it is appointed to man once to die, and after that is a judgment. One day we will stand in the great judgment seat of God. Isang araw, haharap tayo sa Kanya, sa trono ng harapan ng Panginoon, and we will be judged. We will stand in the great judgment of God, and we will give account on how do you spend your time here in earth. Kung paano nyo ginastos yung oras ninyo dito sa lupa. The life that you live. Jesus said, if anyone comes to me and love his family so much rather than me, you are not my follower. Hindi ko kayo tagasunod. Kung mas mahal ninyo ang asawa ninyo, ang magulang ninyo, ang mga kapatid ninyo, nang higit sa akin, the Bible says, you are not my follower. That is why, mga kapatid, today, gusto kong i-share sa inyo that the life or the seed that you speak in your future, no, sabi nga yung destiny natin, ang gusto natin, papunta sa langit. All of us, gusto natin, papunta sa langit. Madalas, tinatanong ko sa mga estudyante ko, I ask my students, is there anyone among you who wants to go to heaven? Raise your hand. All of them, they just raise their hand. But the question is, yung bang buhay nyo, the life that you're living, is going to heaven? Yun lang, sir. Yun lang. Hindi namin alam yun. Pero gusto namin lahat pumunta ng langit. Yes, definitely all of us, we want to go to heaven. But the life that we are living, let us ask ourselves, is this life worthy to go to heaven? Unless a man be born again, he said, you cannot see
the kingdom of God. We will never see the kingdom of God. Today, mga kapatid, I want you to speak today, the title, Let Your Seed Speak into Your Future. Marami po ang mga tao ngayon, there are a lot of people nowadays, mabilis mag-isip. Mabilis din mainip. Because mga tao ngayon, ang isip nila, instant. Instant coffee, instant noodles, instant na lahat. Hindi ka na mag-iinit ngayon, lalagay mo lang sa microwave, and then, mainit na. Hindi ka gaya dati. Yung lalo na yung araw, nagpapasiga pa, may yung hinihipa na ganon, lalo sa mga kahoy. Ngayon, hindi na. Lagay mo lang sa loob ng microwave oven, and then, that's it. Mga 2 minutes, mainit na. Alam nyo, mga kapatid, mabilis din. Kung gaano kabilis ang technology ngayon, mabilis din mag-fade ang morality ng mga tao ngayon. The quality of morality ay mabilis din na nagde-deteriorate. Marami ang mga anak na hindi marunong kumalinga sa kanilang mga magulang. Marami ang mga anak hindi marunong magmahal sa magulang. Marami ang mga anak nakakalimot alagaan ang kanilang mga magulang. Lalo mahigit ang mga anak na galing sa mayaman na pamilya. Mga anak na well off. Kaya nga ho, hindi sila nakaranas ng hirap. Hindi kagaya ngayon, lagi nating nasasabi, anak, yung panahon namin, kung swerte talaga kayo ngayon. Nung panahon namin, ganito kami. Samantalang kayo, kapag sinabi nyo, ma, pahingin ganito, pa, pahingin ganito, oh, eto. Nabibigay na kagad. Pero, alam niyo mga kapatid, merong advantage at saka meron ding disadvantage. Yung mga panahon namin noon, na pag kailangan 6 o'clock ng hapon, 6 o'clock kailangan nasa loob ka na ng bahay. Wala nang gala-gala pa. Sabi nga ni kapatid na Omeng, kasi pastor, wala namang gagalaan ng araw. Wala namang gagalaan ng mga araw na yun. Konti lang, hindi kagaya ngayon. Paglabas mo ng bahay mo, dami ng ilaw, dami ng kainan. Dami ng, alam niyo yun? Hindi kagaya ng araw, konti lang. Kaya nga ho, mga kapatid, iba yung panahon nila, iba yung panahon natin noon. But the thing is, kung ipagko-compare nyo, mas mainam yung panahon noon kaysa sa panahon ngayon. Kaya yung mga bata noon, na lumaki sa hirap at hindi, kumbaga, hindi yung bigay lang dito ng mga magulang, mayaman. Alam niyo yun, walang kahirap-hirap. Hindi yung mga bata nung araw, persado. Magtrabaho ka, gumising ka ng maaga, mataas na yung araw, obligado kang gumising. Ngayon, hindi. Ang tulog ng mga bata ngayon, 3:00 eh. 3:00. Ayan, no? Yung anak ko. 3:00 ang tulog eh. Kaya pag ginising mo, Astrid, gising na. Di ba maya na? 11:00 na. Paglabas niya, kakain, merienda na at saka tanghalian na, combine. Alam niyo, mga kapatid, kaya nga napakagaang, magaang ang buhay nila, yung mga bata ngayon. Lalo na yung mga anak na ang mga magulang nila ay may kakayanan na. Bakit? Kasi yung mga magulang nila nagsikap noong araw. Yung mga magulang nila nagsikap para yung mga bagay na meron sila, ipapasa nila doon sa kanilang mga anak ngayon. Naalala ko, sinabi ng kaibigan ko si Michael, sabi niya, alam mo, Brad, lahat ng mga naranasan kong hindi maganda sa akin nung bata pa ako, hindi ko paparanas sa mga anak ko. Sabi ko, lahat naman ganun eh. The very best that we know how, bilang mga parents, gusto natin bigay sa mga anak natin. But the thing is, ang disadvantage, sa sobrang pagmamahal natin sa mga anak natin, instead na maging maganda yung kanilang ugali, hindi nagiging maganda. Na somehow, sometimes, na-spoiled at yung spoiling natin, sometimes hindi rin nagiging maganda.
Tulad natin ngayon, mga Kristiyano, all of us as sober, dapat. Ano ang sabi po ng banal na kasulatan sa Galatians chapter 6, verses 7 hanggang 8? Galatians chapter 6, verse 7 hanggang 8. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ng Diyos. You cannot mock the Lord. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Paano tayo magtatanim spiritually? We pray. We involve ourselves in the ministry. We involve in every activities inside the church. We need to participate in any church activity, cell group, Bible study, prayer meeting. Umaabot tayo ng kaluluwa, reaching out souls for Christ, helping other people. Every time you pray, nagtatanim ka sa Panginoon. Every time na umattend ka ng Bible study, na prayer meeting, nagtatanim ka sa Panginoon. Every time na gumagawa ka para sa Panginoon, nagtatanim ka sa Kanya. Kaya nga, nagagamit mo ang mga natututunan mo sa pagharap mo sa mga problema every time na umattend ka ng mga gawain sa Panginoon. Kapag dumadaan ka sa mabibigat na problema mo, naaalala mo, you remember the lessons that you have heard. You remember the promises of the Lord that the pastor or the preacher have told you. Nagtatanim ka ng oras sa Panginoon, napupuyat ka para sa Panginoon. Nagtatanim ka nun, mga kapatid, nagtatanim ka. Spending time to attend in our Bible study, in cell group. Nagbibigay ka ng effort, nagsishare ka ng Word of God kahit saan. Remember mga kapatid, hindi limited ang ating pagsishare ng Word of God sa loob ng church. Hindi nalilimitahan ang pagsishare natin ng Word of God sa loob ng simbahan. We need to go out, mga kapatid. We need to go out and tell them about the good news of the Lord. Kaya nga, mga kapatid, binibless mo ang gawain ng Panginoon. Pinapahiram mo yung mga resources na meron kayo. Kapag may gawain, pagtatanim yun sa Panginoon. Pagbibigay mo yun. Kaya nga ho mga kapatid, ano ho ba yung mga iba't ibang mga paraan ng pagtatanim? Ano-ano ho ba yon? Meron ako dito 6 eh. 6 na parang way. Sa ano pang klase yung mga pagtatanim? The importance of seed. Number 1, meron? Hindi. Ito. Okay. So number 1, seeds are God's creation to provide wealth and blessings. Kapag ikaw ay nagpo-provide ng meron ka, pagtatanim yun. Sowing seeds give legal right to harvest. Siyempre, nagtanim ka, ang ROI nun, ang return of investment nun, may tinanim ka, edi may aanihin ka. Maraming nagtatanim, maraming umaani, pero hindi naman nagtatanim. Nagnanakaw yun. Ganda na, masarap yun yung punong, yung mangga, tamis. Siguro paborito ko pa naman yan. Kunin natin. Di ba? Hindi nagtanim yun. Nagnakaw yun. Kasi hindi naman siya nagtanim eh. Number 3, good things are seed. Ang paggawa mo ng mabuti, pagtatanim yun. Pagtatanim mo sa Panginoon yun. Number 4, sabi doon, spiritual virtue o spiritual na kabutihan are seeds that can be sown. Yung fruits of the Holy Spirit, nakikita sa atin. Pagtatanim natin sa Panginoon yon. Good deeds are seeds that can be sown. Yung mabubuting ginagawa mo. Pagtatanim yon. Remember mga kapatid, ang paggawa ng mabuti, hindi magbubunga ng masama yon. Kaya that is why, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Number 3, the Word of God is seed that can be, seed yan. The Word of God is seed that can be sown. Yung salita ng Panginoon, pag nagsishare ka ng Word of God, pagtatanim yun sa Panginoon.
Kaya nga mga kapatid, pero hindi lahat ng nag-harvest hindi lahat na nag-harvest hindi nagtatanim. Kaya nga sabi ko kanina, marami ang mga nag-harvest pero hindi naman siya nagtatanim. Nagnanakaw 'yon. Nagnanakaw 'yon. Hindi ka nagtanim pero kumukuha ka ng walang paalam doon sa nagtanim. Hindi ba't ganun din tayo noong araw? Nakikishare lang tayo doon sa taong blines ni Lord. Naaambunan lang nila tayo. Nakikishare lang tayo sa kanila. Kasi sila yung blines ng Panginoon. Kasi sila yung binigyan ng Panginoon. Ngayon tayo, dahil wala naman tayo, hindi natin pakilala si Lord, naaambunan lang nila tayo, nabibigyan lang nila tayo. Kaya nga ho mga kapatid, ano po ang sabi ng Acts 20:35? It is better to give than to receive, di ba? It is better to give than to receive. Ang isang planter o isang farmer, nagbibigay ka ng oras. Ang isang naghahasik, nagbibigay ka ng oras, nagbibigay ka ng panahon, nagbibigay ka ng effort, sinasadya mo talaga. Binibigyan mo ng halaga ang salita ng Panginoon na kailangan mapakinggan mo. Kailangan nag-aabot ka ng kaluluwa para sa Panginoon. Ang ibig sabihin nun, nagtatanim ka. Nagbibigay ka ng oras. Kaya nga sabi ng Panginoon, it is better to give than to receive. Hindi lang yon sa finances. Hindi lang yon sa material na mga bagay ang pagbibigay natin. Remember mga kapatid, kapag nagtatanim tayo, depende sa tinatanim mo. Depende doon sa tinatanim mo. Kasi naniniwala ako na dahil ang karamihan sa atin ay matagal na sa pagkakilala sa Panginoon, dapat tayo na ang nagtatanim, hindi na tayo ang tumatanggap. Dapat tayo na yung nagbibigay, hindi na tayo receive lang. So we need to give. Tayo naman ang maging sower. Tayo naman dapat ang planter. Tayo naman dapat ang farmer, hindi tayo reaper. Dapat hindi tayo palagi ang pinupuntahan ni pastor para bisitahin. Dapat tayo na ngayon ang nag-home visit. Since matagal na tayo sa Panginoon, some of us are already age dito sa simbahan, sa pagkakilala mo kay Lord. Some of us are already Christians for 20 years. Some of us are already 30 years. And some of us are 10 years. But we should not stay on that way, mga kapatid, na tayo lagi ang nagre-receive. Tayo palagi ang pinapakain. Dapat sower na tayo. Dapat planter na tayo. Dapat farmer na tayo. Ano po yun? Hindi na tayo palagi ang tumatanggap. Hindi na tayo palagi ang hino-home visit. Tayo na dapat ang nag-home visit dun sa mga nanghihina. Hindi na tayo palagi ang inaalalayan. Hindi na tayo palagi ang pinalalakas ng loob ni pastor. Hindi na tayo dapat ang inaalalayan. Dapat tayo na ang umaalalay sa mga nanghihina. Why? Because we are already Hindi tayo palagi ang tumatanggap. Dapat tayo naman ang nagbibigay ng oras, ng effort para kay Lord dahil pagtatanim natin yun sa Diyos. Pagtatanim yun, mga kapatid. Kaya nga, ano ang sabi? Dapat tayo ang nagpapalakas, dapat tayo na ngayon ang tumutulong, dapat tayo na ngayon ang umaalalay. Hindi na tayo palagi ang pinapakain, dapat tayo na ang palaging, hindi na tayo palagi ang inaalagaan, dapat tayo na ang nag-aalaga. Kaya nga mga kapatid, have you ever seen, ano sabi po ng Hebrews 5, chapter 12? Hebrews 5, verse 12 to 14. Basahin po natin, ano po ang sabi ng Hebrews chapter 5, verse 12 up to 14. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos.
Dapat sana ay kumakain na kayo ng matitigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at sa masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Dapat, tingnan nyo yung mga baby. In the age of 1 to 5, ang kamay lagi nakatikom. Paglabas ng baby sa loob ng tiyan ng mami, ang kamay nakatikom. Nakasarado yung kamay. Bubuksan mo pa isa-isa. Mamaya, babalik ulit. Di ba? Bakit? It signifies that man is selfish. Pabalik, pakabig. Di ba? But the thing is, mga kapatid, ang gusto kong bigyan ng emphasis dito is that kung nakakita ka na ng 35 years old, nakakita ka na ng 55 years old, tapos ang sabi, Mama, Papa, 35 years old, 55, tapos ganun ng salita, Mama, Papa. Di ba? Ang laki-laki mo na 55 years old, ganun, Mama, Papa, pengi, pera. Palagay ko, baka hindi mo kayang tiisin yon. Di ba? Pero kung 1 year old hanggang 5, pag sabi, Mama, Papa, maiintindihan mo. Pero kung 55 years old, and he will say like baby talk, Mama, Papa. Di ba? Kung ikaw magulang, mapapahalo mo talaga yun, maano mo yun. You know why, mga kapatid? Kasi tayo, as a Christian, kailangan lumalago tayo. At sa paglago natin, kailangan nagtatanim tayo. Depende sa tinatanim mo. Anong klaseng tanim ang itinatanim mo? Anong klaseng seed? Anong klaseng buto yung tinatanim mo? Kaya nga mga kapatid, tingnan nyo, yung mga bata ngayon, elementary, naintindihan mo pa. Saan sila? Receive lang sila. Yes, receive lang sila sa magulang nila. Elementary student. Sarap nga, nakabasa ko sa Facebook, ang sarap talaga maging bata kasi wala silang problema eh. Kakain, matutulog, gigising, kakain, tutulog, maglalaro. They will just play, eat, and then go home. Balik na naman, play. Wala silang iniintindi. High school, the same. Nakadepende pa rin sila sa magulang nila. Ma, paying pera. Ma, may babayaran ako eh. Nakadepende pa rin. College, nakadepende pa rin. Ma, wala ang pambayad, Ming. Ma, pa, nakadepende pa rin. Puro receive. Pag nagtrabaho ka na, kapag nakatapos ka na ng pag-aaral, kapag nag-graduate ka na, it's about time naman. You plant a seed for your father, for your mother, to your parents. Ikaw naman ang magtanim para sa kanila. Nakatapos ka na eh. What's next? What's next? Kaya nga mga kapatid, dapat sower na tayo eh. Hindi lamang kahit na college na kayo, elementary o high school kayo, kailangan nagtatanim ka na sa Panginoon. Anong klaseng buto yung tinatanim mo? Anong klase? Kaya nga dapat, ano ang sabi po ng Luke chapter 10 verse 2? Luke chapter 10 verse 2. Wala. Lucas chapter 10, basahin ko lang po. Luke chapter 10 verse 2. Sabi po, at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, marami ang aanihin, datapwat kakaunti ang manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang aanihin. You see, mga kapatid, ang dami-dami nating aanihin pero kokonti ang manggagawa. Marami na yung naitanim eh. Kaya lang, kokonti yung reaper. At ikaw yun, ako yun. Sabi ko nga sa inyo, yung pag-share natin ng Word of God should not be limited inside the church. We need to go out.
We need to tell them, kahit saan, sa trabaho mo, sabihan mo. Sa school, sabihin mo sa kanila. Pagtatanim natin yun sa Panginoon. Nagtatanim ka nun. Number 1, kung nagtatanim ka, dahil nag-graduate ka na, nagtanim ka sa father mo, sa mother mo, sa parents mo, huwag mo rin kalimutan. Magtanim ka rin dun sa mga spiritual father mo, sa spiritual parents mo. Magtanim ka rin sa kanila. No? Magtanim ka rin sa kanila. Ano yung tatanim mo? Halaman? No. Maraming bagay pa pwede mo. Pastor, meron po akong konting pagkain dito. Hindi ka. Pastor, meron pong halaman dito na bigay sa akin sa ano eh. 2 po to, tig-isa tayo. A simple thing like that is nagtatanim tayo. We are sowing seeds sa mga iyon. Number one. Point number 1. Sabi dito, point number 1, Ate Jaisel, planting the seeds in preparing for the next generation. Letter A, planting the seed in preparing for the next generation or future. Nag-aaral ka ngayon. Kung bakit ka nag-aaral ngayon? Because ang ROI niyan someday, yung return of investment niyan, kapag nag-aral ka, pag nagtapos ka ng pag-aaral, you finish your college, you finish your study, and then nagkaroon ka ng trabaho, di ba? Bakit? Kasi nagpuyat ka eh. Kasi nag-aral ka. Kasi nagtiyaga ka. Kasi nagtiis ka. Kaya ngayon, nag-graduate ka na, you earn money. Doon sa tinapos mo. Doon sa pinag-aralan mo. Nag-aral ka maigi. Nagsumikap ka. Hindi ka napagod. Hindi ka nakipagbarkada-barkada lang. Binalance mo sa sarili mo. Nagtanim ka. Kaya ang ROI, ang return of investment noon, magandang buhay. Kasi may tinapos ka. Kasi may inaral ka. Nagtanim ka, nagtiis ka, nagpuyat ka. Nakatapos ka. That is why, ngayong tapos ka na, tumulong ka naman sa parents mo. Ikaw naman ang magtanim para naman sa kanila. Hindi yung mas mahal mo pa yung asawa mo, sipa-sipain mo na lang mga magulang mo. Kasi wala na sila eh. Mali, mga kapatid. Yung asawa, mapapalitan. Yung anak, mapapalitan. Pero yung magulang, hindi kayang palitan. Isa lang yan. Walang pamalit dyan. No replacement. Hindi kayang palitan ng auntie. Hindi kayang palitan ni uncle. Hindi kayang palitan ni lolo, ni lola. Wala. Yung magulang, isa lang yan. No replacement. Isa lang. Asawa, marami. Pwedeng palitan. Amen? Pero magulang, isa lang. Mahalin ninyo. You should love your parents because they are the second gods here for us. It is the Lord that said, love, honor your parents. Gusto niyo ng mahabang buhay? Gusto niyo ng long life? Gusto niyo ng success sa buhay ninyo? Love your parents. Magtanim kayo sa magulang ninyo ng pagmamahal. Magtanim kayo sa kanila. Huwag niyo silang bigyan ng sama ng loob. Obey them. Pagtatanim natin yun. Pagtatanim natin yun sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, marami mga tao, mga bata, hindi nila binibigyan ng halaga yon. Binigyan ng pera para mag-enroll, nagbulakbol, nagbarkada, nagbisyo, sinayang ang oras, ang panahon. Sinayang ang mga bagay-bagay sa buhay nila. Nag-boyfriend, nag-girlfriend. Umbis na diploma ang ibigay sa magulang. Birth certificate. Alam niyo yun? Umbis na diploma ang iabot sa magulang. Ma, para sa'yo. Pa, para sa'yo. Graduate na ako eh. Hindi. Ma, pasensya na. Sorry. Birth certificate po ng apo nyo. You see, mga kapatid? It should not be that way. Hindi ganun. Depende sa tinatanim mo. Ano yung seed na tinatanim mo? What kind of seed? Anong seed? Di ba, mga kapatid? Bilang isang Kristiyano, hindi lang sa paggawa natin ng mabuti na nakikita ng mga tao sa atin. Hindi lang yon. Ang binabantayan ng mga tao sa atin. Hindi yung galing mo magbasa ng Biblia. Hindi yung galing mo magsitas ng Bible verse. Hindi yon. Ang hinahanap nila,
How are you able to apply? How are you able to show to them that you are a follower of Christ? Remember mga kapatid, ang dami mong ginawang mabuti, sa isang pagkakamali mo, hindi nila maalala yung maraming bagay na ginawa mong mabuti. Ang maalala nila, yung mali, the wrong things, yun ang maalala nila sa'yo. Kaya nga, isang Kristiyano, para tayong tumutulay sa alambre, mga kapatid, one miss, we will die. One miss, ang dami nilang sasabihin sa atin. That is why, planting seeds in preparing for the next generation. Sinasabi ko palagi ito sa mga estudyante ko, what you are today is the result of your decision yesterday. And what will be your future it is your decision today. Kung ano ka ngayon, kung ano yung nangyari sa iyo ngayon, decision mo yan nung nakaraan. At kung ano yung mangyayari sa iyo in the future, it is your decision today. Yun yung decision mo ngayon. Kung bakit hindi ka nakatapos ng pag-aaral, decision mo yan noon. Pinag-aralan mo yan. Nag-asawa ka ng maaga, choice mo yun. Hindi choice ng mga magulang mo yun. Kaya nga, saan ka aasa? Instead na diploma ang iabot mo, birth certificate. Pagkatapos mong iabot yung birth certificate, aasa ka din sa parents mo, ma, walang pambili ng gatas eh. Ma, walang pambili ng damit si baby eh. Ma, wala kaming pagkain, ma eh. Asa na yung tinanim mo? Light ka ba? Tapos Christian ka. Tapos ganun ang ginawa mo sa parents mo? Tanungin mo yung sarili mo. Anong buto ang tinanim ko? Ano? What kind of seed do I planted? Anong klase? Kaya nga, siguro, sa message na to, sasabihin nyo, parang ako yung pinapatamaan ni pastor ah. Parang ako yun ah. Ba't kaya niya alam yun? Paano? Nakakapasok ba sa bahay namin yan? Ba't nalalaman niya tayong mga ano? Mga kapatid, itong message na to, I try to make it so simple, mga kapatid, na madali niyong maintindihan. Hindi na wala paligoy-ligoy pa. Wala na. Kailangan natin is simple, na madali natin may apply, madali nating maintindihan, what kind of seed do you planted? Spiritual din. Pinapalago ka, nagtatanim ka kasi ng oras sa Panginoon. Nagtatanim ka ng pera, nagtatanim ka ng pagod, ng hirap, ng puyat, material things. Hindi mo sinasayang yung mga bagay na meron ka para sa Panginoon. Ipinapahiram mo, knowledge, wisdom, talent, ability, na meron ka, ipinapahiram mo lahat sa Diyos. All of those things are seed. Lahat yun, buto yun, na itinatanim mo para sa Diyos. Then later on, after a year, after 2 years, after 3 years, ang return of investment niyan, ibabalik sa iyo ng Diyos kasi meron kang tinanim. Meron kang tinanim. Ako, buhay na patato ako. Nagsimula ako, grade 6 ako, nagtatanim na ako kay Lord. Sumagot si Lord after 10 years, nakatapos ako ng aral. After 10 years ulit, nakapasok ako ng magandang trabaho. After 10 years, laging ganon, tanim lang ng tanim sa Panginoon Diyos. Sabi ko, Lord, sana, sabi sa akin pala ng mother ko, Dong, sana kapag nag-asawa ka, huwag ka makakuha ng asawa na ikaw lang ang mamahalin. Sana makatagpo ka ng asawa na pati kami, mga magulang mo at mga kapatid mo, mamahalin din. Sana huwag kang makatagpo ng mapapangasawa na darating ang araw, sisipa-sipain lang kaming mga magulang mo. Babaliwalain lang kami. Sana makatagpo ka ng asawang mamahalin din kaming lahat. Kaya ho, mga kapatid, hindi naman ako binigunan ng Lord. Hindi. Binigay niya kung ano yung, sabi ko, Lord, wag yung gusto ko, yung gusto mo ang ibigay mo sa akin. As simple as that, I pray and I work hard para sa Panginoon. Kahit ano pa, kahit nag-iisa ako, no, I don't care. Kahit umuulan yan, noon pa, ginagawa ko na yan. Kaya siguro, naawa rin sa akin ng Panginoon, nakita niya yung heart ko, na nagtatanim ako para sa Kanya. The same thing with my parents. Nagtatanim ang parents ko para sa Panginoon. Dati ang school namin, dun sa kabila, binabato yun. Mga hollow blocks, malalaking mga bato.
kapag nagtutugtugan kami ng araw, binabato yon, pinagtatawanan yung school namin doon sa kabila kasi barong-barong lang yun eh. Mga yero-yero lang. But the Lord, sabi nga, hindi siya patapos eh. Hindi patapos. Blines kami ng Panginoon kasi may tinanim yung mga magulang ko. Hanggang ngayon, we reap. Kami ang humaharvest ng tinanim ng mga magulang ko. Kami ang umaani kasi meron siya lang tinanim. The Bible says, sabi doon, we cannot mock the Lord. Hindi nyo kayang lokohin ng Diyos. Ang Diyos hindi madadaya ni inuman. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang tao nagtanim sa laman, aani ng kamatayan. Pag nagtanim ka sa Espiritu, aani ka ng buhay na walang hanggan. Kaya ho, mga kapatid, sino ang pinibigyan mo? Right people o good? Right person or good person? Di ba? Nagtatanim ka, Brad, wala bang pang-inom dyan? Baka meron ka dyan. Brad, 500. Mali yung tinaniman mo eh. Mali. Di ba? Maling tanim. Eh yung mga kapatid na hahayo, wala silang pang gasolina, wala silang pang merienda, dapat doon ka nagtatanim. Taniman mo kasi merong ROI yun, may return of investment yun. Si Lord ang magbibigay nun sa'yo. Kaya nga mga kapatid, yung mga nagbibigay ng advices sa atin, magtanim tayo doon. Marami mga kabataan ngayon hindi marunong gumalang sa magulang. Para sabihin natin, no good manners and right conduct. Bakit? Walang value. Walang mga value. Bakit? Sino nagme-mentor sa kanila? Sino nagme-mentor? Cellphone. Facebook. Sino nagme-mentor sa kanila? YouTube. Kaya yung ugali nila, iba. Kaya nga mga kapatid, ano ang tinatanim ko? Ano ang tinatanim mo ngayon? Aanihin mo rin yan later on. Example, puro kabarkada noon, laboy-laboy, puro kaibigan, patigas ang ulo mo. Ayun. Sabi mo, ayun, nag-asawa ka ng maaga, nabuntis ka. Ang pinakamasaklap doon, yung napangasawa mo, lasenggo, o bugbog pa abutin mo. Bugbog. Di ba? Bakit? Sabi mo, nagpapalusot ka pa. Eh kasi broken family kami, kaya tuloy, ganito na rin nangyari sa akin. Mali! Broken family ka na nga eh. Ganun pa yung gusto mong gawin? Broken din? Meron nga buong-buo yung pamilya eh. Meron nga buong-buo yung pamilya, winawasak eh. Di ba? Wrong seed. Mali. Kaya nga mga kapatid, kung bakit nagkaganyan yung buhay mo ngayon, choice mo yan. Dapat nag-isip ka. You learn from the mistakes of other people. Kaya nga, dapat makikinig ka doon sa mga taong medyo matataas na, wag mo silang babaliwalain. Kung mahilig ka sa alak, mahilig ka sa sugal, mahilig ka sa mga gawain, mga bagay sa sanlibutan, mapapahama ka. Kung spiritual naman, aani ka ng marami dahil marami kang tinanim. Nagde-disciple ka, di ba? Ma-attend ka ng mga prayer meetings, cell leader ka na, pero dapat 20 years ka na, 30 years ka na, pag tinanong, Brad, kamusta ka na? Eto, ganun pa rin. Ayos lang. 30 years ka na kay Lord, 20 years ka na. Dapat farmer ka na. Dapat sower ka na. Dapat planter ka na. Tagal mo na eh. Amen, mga kapatid? Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Di ba? Tagal na natin eh. Tagal na natin kay Lord. Gatas pa rin ba yung gusto natin? Dapat karne na yan eh. Di ba? Number 2, mga kapatid. Kaya nga, sorry lang ha. Tagal mo na. Pabigat ka pa rin sa pamilya mo. Hindi ka pa rin, dapat blessed ka na eh. Kaya hindi eh. Pabigat ka pa rin eh. Di ba? Kasi mali yung tinanim mong seed. Mali. Number 2, mga kapatid. Number 2, planting seed in good and perfect soil. Matabang lupa ba yung tinataniman mo o tuyong lupa yan? Di ba? Palagi kang nag-uubos ng pera mo sa mga bisyo, sa sugal,
sa kung ano-ano. Hindi matabang lupa yon. Bad soil. Alak. Tingnan nyo, ako nabasa ko sa Facebook to eh. Kapag alak, wala kang reklamo kung mataas man yung presyo. Walang reklamo. Gin, nakalagay doon eh. Gin, Red Horse. Kahit mahal, hindi ka nagre-reklamo. Sigarilyo, taas na price, hindi ka nagre-reklamo. Bigas, puro reklamo. Pero alak, ang daming reklamo. Walang reklamo. Di ba? Isipin lang namin. Totoo naman eh. Ang dami nating reklamo pagdating doon. Kaya nga mga kapatid, pag matabang lupa ang tinaniman mo, ayun, sa mission. Nagsosupport ka sa mission, nagsosupport ka sa church, nagsosupport ka kay pastor, sa mga manggagawa. Para ka ring nando doon sa mission field na yon, mga kapatid. Umaabot ka kasi nag-aabot sila ng kaluluwa, ginagamit ka by finances, nag-aabot ka. Pastor, pasensya na po, para kay Lord po yan. Ay, gamitin niyo po yung sasakyan ko. Para po kay Lord, no problem po. Ay, wala po ba tayong dalang gitara? Ito, may gitara po dito, gamitin po natin. All of those things na ipinahihiram mo sa Panginoon, nagtatanim ka nun sa Diyos. Nagbibigay ka para sa Panginoon. And then, later on, 2 years, 3 years, aani ka na. Sabi ng mother ko, Dong, there was a time kami, mga kapatid, di po nahihiya sa inyo. Sabihin ito, there was a time, may mga Christmas po kami na ang kakainin lang namin magkakapatid, isang lechon manok. Alam ni Gracia yan. Isang lechon manok. Isang konting pagkain lang. Sabi ng ma'am, wala kaming bibiling damit, wala lahat, walang sasakyan, wala. Sabi ng mother ko, konting tiis lang mga anak. But after 5 years, I promise you, we will take off. Sabi niya. Totoo nga. After 5 years, bumili na ng sasakyan ng mother ko. Father ko, bumili na sila ng ibang mga gamit nila. Kaya nga ho, mga kapatid, tatandaan natin, lahat ng tinatanim natin para sa Diyos, aani tayo balang araw. May aanihin tayo. Pero pag nagtanim ka ng alak, may aanihin ka rin after 5 years. Baka hindi lang. May aanihin ka rin. Nagtanim ka ng bisyo sa katawan mo, may aanihin ka rin. Yun yung mga bad soil, mga kapatid. Mga bad seeds, bad soil. Kaya tatandaan natin ito, mga kapatid. Everything na ginagawa natin, anong klaseng seed ba yung tinatanim natin? At saang seed? Anong klaseng lupa? Matabang lupa ba? O dry? Or bad soil ba? Or good soil? Mapalad ang nagtatanim kaysa sa tumatanggap. Alam natin yan. Ang laging nagtatanim ay makakaasa na makakatanggap. Pero yung tumatanggap lang, darating ang araw, wala ka nang matatanggap. Nakuha nyo, mga kapatid? Sabi dito, mapalad ang nagtatanim kaysa sa tumatanggap. Yung nagtatanim, may inaasahan siyang may matatanggap. Pero yung tanggap lang ng tanggap, darating ang araw, wala ka nang matatanggap. Nagsawa na yung mga tao. Kaya nga mga kapatid, ulitin ko uli, kung bakit ka successful ngayon, kasi nag-aral ka maigi, you finish your education, you get your course, you get a nice job, kasi may tinanim ka. You sow something. Ngayon, may inaani ka na. Pero bang nagtanim ka ng bisyo, barkada, alak, puyat, chismis dito, chismis doon, ang aanihin mo, dusa, hirap, pasakit, sakit, yun yun. Yung palagi nagbe-bless sa'yo, laging binibless ka, i-bless mo din siya. Sabi doon. Pero pag binibless mo yung mga salbahe sa magulang, binibless mo yung nagmumura sa magulang, yung sinasaktan yung kalooban ng magulang, may bless yun. Bad soil. Wag mong i-bless yun. Kailangan alam din natin kung sino yung binibless natin, mga kapatid. Sabi mo, ikaw,
O para sa'yo, ay tamang-tama, may pambili na ako ng alak. Thank you Lord, may alak. Last but not the least, mga kapatid, sowing the seed for eternity. Lahat ng ginagawa natin, lahat para yan sa eternity. Kaya nga ho, mga kapatid, ano sabi ng 2 Corinthians 9:11 and 12? Meron ba tayo dyan, Jaisel? Ate Jaisel. 2 Corinthians chapter 9, verse 11, verse 10 to 13. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Kaya ka binibless ng Diyos para marami ang magpasalamat sa Kanya. Kasi nagtatanim ka para sa Kanya. Lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa iyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi maging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat na siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Amen, mga kapatid? Lahat ng ginagawa natin na pagtatanim, lahat na ginagawa nating effort, lahat ng meron tayo na pinahihiram natin sa Diyos, darating ang araw, dahil doon, magpapasalamat yung mga tinutulungan natin sa Diyos. At dahil doon, magpupuri sila sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya nga, huwag tayong mapapagod. Huwag tayong mapapagod. At ano ang mararamdaman ng isang tao? Tapos na po ako. Ano ang mararamdaman ng isang tao na tinutupad niya yung tamang pagtatanim? Makakaramdam siya ng joy. Meron, Ate Jason? Ayan. When we sow seed for the enlargement of God's kingdom, the restoration of His people finds, number 1, joy. Makakaramdam siya ng kagalakan sa puso niya. Kapag kasama ka sa nagsishare ng Word of God para ma-enlarge yung kingdom ni Jesus Christ dito sa mundo, makakaramdam ka ng kagalakan. Hindi ka mapapagod na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Alam mo na tinutulungan ka ng Panginoon and the Lord someday, we will bless you. Number 2, makakaramdam ka rin ng peace. You will find peace. That every time you engage yourself for the enlargement of God's kingdom, meron kang peace of mind. Meron kang peace sa loob ng puso mo. Sa loob ng bagay na meron ka, sa trabaho mo, sinishare mo yung Word of God, may kapayapaan ka palagi. Number 3, contentment. Makakaramdam ka ng contentment sa sarili mo. Bakit? Kasi ginagamit ka ng Panginoon for the enlargement of His kingdom. Hindi mo sinasarili lang. Kaya ano nararamdaman mo? The Lord bless you so much, kaya ka nakakaramdam ng contentment. Yun yun. And last but not the least, mga kapatid, fulfillment. Mararamdaman mo yan. Bakit? Kasi kasama ka rin sa enlargement ng kingdom ni Lord, yung prophecy ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, kasama ka sa nagpapatupad nun, pagbabalik ng Panginoon Diyos. Kaya siya hindi pa makabalik kasi marami pang mga tao ang hindi pa nakakilala kay Lord. Marami pang mga tao ang hindi pa nakakarinig ng Word of God. Kaya hindi pa siya bumabalik. Ngayon, dahil lang share ka ng Word of God sa mga kapitbahay mo, kaibigan mo, classmate mo, mapapabilis ang pagbabalik ni Lord. Kaya nga mga kapatid, hindi pa bumabalik si Lord kasi marumi pa yung ikakasal eh. Yung bride. Marumi pa eh. Tayo yung bride, mga kapatid. I hope, mga kapatid, with this lesson, with this message na binigay sa atin ng Panginoon, yung bagay na meron tayo ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, anong klaseng seed ba yung tinatanim natin? What kind of seed? Saan natin tinatanim? Bad soil or good soil? Let your seed speak into your future, mga kapatid. Let your seed speak to your future. All of us, ang destiny natin, we are destined to go to heaven. Have you ever imagined, mga kapatid? Close na po.
Ano po ang gagawin ninyo with your first day in heaven? Have you ever think of that? With your first day in heaven, the Lord said, pagpasok mo pa lang doon, my good and faithful servant, get inside. That's it. Your first day in heaven. Ano kaya yung mararamdaman mo with your first day in heaven? Why? Because you sow seed. The seed of the Word of God na nilagay mo sa puso ng mga tao dahil sa'yo, nakakilala sila sa Panginoon. Yung mga tinaniman mo ng salita ng Diyos, yung naging part ka para makarinig yung mga tao ng salita ng Panginoon. Part ka ron. Sabi ni Lord, my good and faithful servant, congratulations. Pasok ka na. Mga kapatid, salamat sa Diyos with this message, mga kapatid. And I know, alam ko, na itong mga salita ng Panginoon ito, maalala lagi natin ito. The seed na tinatanim natin, what kind of seed? And what ground, what kind of soil natin inilalagay yung seed na yun? Bad soil o good soil? Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. At palakpakan po natin ang Panginoon. Nanyahan ko po kayo saglit na tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po for this wonderful message that you have given to us today. Thank you, Lord, for inspiring us, reminding us about the good seed that we need to plant. Lord, thank you so much for giving us the opportunity, Lord, not always to be a reaper, but we need to be a sower. We need to be a planter, Lord. Salamat po, Panginoon. At alam namin, Panginoong Diyos, na darating din ang araw na hindi na kami ang palaging inaalalayan, kundi kami naman na ngayon ang aalalay. Hindi na kami palagi kami ang binibisita, kundi kami naman ang magbibisita. Hindi na kami palagi ang inaalagaan, kundi kami naman ang mag-aalaga. Panginoon, tulungan mo kami. Help us, Lord. Bigyan mo kami ng passion, Panginoon, sa puso namin to bring men to Christ. Because the only way to heaven is only you, Jesus Christ. Allow us, Lord, to tell them about this good news of salvation. Tulungan mo kami na huwag kaming mahihiya na sabihin namin sa kanila kung sino ka sa buhay ng mga tao. Panginoon, pagpalain mo ang mga salitang ito na natanim sa puso namin. Hayaan mo, Lord, na tumubo ito ng maraming beses. Muli, Ama, maraming salamat sa iyo. Ito po ang aking papuri at pasasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, minsan po tayo umawit sa Panginoon. Come on, let's clap our hands. Hey! 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 Whoa-oh! Whoa-oh-oh! Whoa-oh! Whoa-oh-oh! Whoa-oh! Whoa-oh-oh! Whoa-oh!
maaari na po tayong maupo lahat. Isang mapagpala pong umaga sa ating lahat. Excited po ba tayong makareceive ng pagpapala mula sa Diyos? Amen. Sige po, tayo po ay magpapatuloy na sa ating gawain at tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering. Ang topic po natin ay why must we give back to God? Ang ating pong Bible verse ay Deuteronomy 14:23. Eat the tithe of your grain, new wine and olive oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God, at the place he will choose as a dwelling place for his name, so that you may learn to revere the Lord your God always. Ibig sabihin po nito, ang pagbibigay po natin sa Panginoon ay nagpapakita ng ating deep respect sa Kanya. At meron po tayong 4 na reasons kung bakit po ba tayo nagbibigay kay Lord kung hindi po natin alam. Una po ay giving is a reflection of the heart. Nakikita po ng Lord kung tayo po ay nagbibigay sa Kanya out of obligation or out of love. Kapag po nagbibigay tayo sa Panginoon ng may pagmamahal, it increases our generosity, which transforms our hearts to be a cheerful giver. Next po, giving is a reflection of priorities. Our God is a jealous God at gusto niya po na lagi natin siyang inuuna sa ating buhay. Ano nga po ba yung best example ng pinapriority si Lord? Ang story po ni Abel. Kasi po yung offering niya kay Lord, it shows na pinaprioritize niya si Lord kasi binigay niya yung the best na alaga niyang hayop para kay Lord. And then, pangatlo po, giving is a privilege because we get to worship God through our tithes and offering. Paano po? By helping our church or by helping the expansion of the kingdom of God here on earth. Kasi po, nagagamit yung ating mga kaloob para abutin yung mga unbelievers at makakilala sa Panginoon. And last po, giving is a blessing. God uses the tithe as an investment to bless everyone involved in it. Hindi lamang po nabe-bless yung mga tao sa paligid natin, but it is also God's nature to bless the giver. Kasi nga po, ito yung way ng Lord para i-pour out yung blessing sa atin kapag tayo ay nagbibigay. Hindi naman po kasi kailangan ng Lord ng pera. It is us who needs an open window over our lives para po makareceive tayo ng pagpapala sa Panginoon. At ano nga po ba yung kalakip na Bible verse nito? Last po na Bible verse is Malachi 3:10. Di ba po? Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. Di ba po? Test me in this. Ito lang po yung natatanging bagay na hinayaan ng Lord na i-test natin siya. Kasi nga po, ang nais ng Lord ay pagpalain tayong lahat. Tutuloy ko lang po. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there may not be room enough to store it. Yun po yung gusto ng Lord. Yung so much blessing yung ma-receive natin para pag pinagpalan niya tayo ng higit pa sa pangangailangan natin, mabibless natin yung mga taong nasa paligid natin. Hindi po para sa atin lang, kundi para sa lahat. Kaya po, ano nga po yung susi natin para tayo ay makareceive ng pagpapala sa Lord? Ang susi lang po ay be obedient in giving sa Panginoon. Kasi nalulugod po ang Lord sa ating ginagawang pagsunod sa Kanya. Sige po, tayo po yumuko at tayo po mananalangin na. Ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Pwede na po tayong tumayo lahat. Lord, pinupuri ka po namin, dinadakila at sinasamba, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa araw na pinagkaloob mong ito, Lord, na kami pong lahat ay nakadalo sa inyong gawain, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nandito po kami at masaya na magbibigay sa inyo, Panginoon. Nakikita niyo, Lord, kung anong nasa puso namin, Panginoon. Ang nais po namin ay ikaw po ang maghari sa aming buhay. Lord, alam po namin na hindi ka tumitingin sa anong kaya naming ibigay. Lord, tinitingnan mo po ang puso namin na tapat na nagbibigay sa inyo, Panginoon. Lord, we hold on to your words and promise that you will open the floodgates of heaven and pour out your blessings to us, your faithful workers, Panginoon. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa matamis niyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.
His perfect love. Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Amen. Palakpakan naman natin ang ating mga children sa ating children ministry. Wala daw ba kayong mga kamay? Amen. O, bow daw ba? 1, 2, 3. Wow. Ang gagaling talaga ng ating mga kabataan. Po. So wag ho tayong mapapagod po sa patuloy po na paggawa po ng mabuti or pagtatanim po ng mabuting buto or binhi po sapagkat wala ho tayong kakayanan alamin po ang matabang lupa. Ano po, spiritually speaking, wala tayong idea para malaman natin ang matabang lupa. Ano po, sa physical, somehow mayroon tayong idea kung paano malalaman yung matabang lupa at hindi. Pero spiritually, wala po tayong idea because ang Diyos lang ang nakakalam ng puso ng bawat tao. Kaya ang instruction sa atin, just continue to plant the good seed and in God's perfect time, lalabas at lalabat sa at maririp po natin kung anong itinanim po natin. Amen po. So, ganun po yun. At para po tayo po ay maging hindi lang tagakain, just like what Pastor said kanina, wag yung lagi lang tayo kakain. Ngayon, dapat tayo naman po yung nagtatanim or nagpapakain. Hindi talaga mangyayari yun pag hindi ho tayo mag-undergo po ng mga training. Ano po? Sapagkat hindi ho natin madidevelop yung ating pakikipag-usap sa Diyos, yung mga proseso. Kasi ang Kristiyanong buhay po ay may proseso po. So, kailangan natin mag-submit sa process na yon for us to be able to understand po kung ano talaga ang layunin ng Diyos sa buhay po natin. Ano po? Kaya po mayroon tayong mga gawain po dito sa loob po ng simbahan. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! At tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa iyo sa oras na ito sapagkat minsan pa, binigyan niyo po kami ng pagkakataon, Lord, na makarating sa bulwagang ito upang sama-sama kami magbalik ng papuri. Sama-sama kami, Panginoon, magpasalamat sa pamamagitan po ng aming pag-alay ng pagsambang tapat mula sa aming mga puso sa oras na ito. Salamat, Lord, sa iyong mga salita na nahayag po sa aming kalagitnaan, na patuloy po na nagbibigay po sa amin ng paalaala ng sa gayon, Panginoon. Mayroon kaming process, mayroon kaming paglago, Panginoon, because ang ina-expect nyo po sa bawat isang tao na sa iyo po ay nagsuko ng buhay, ay hindi po mananatiling tagapakinig lamang, kundi ang bawat isa sa amin, you are expecting us, Lord God, na kami po ay lumago at maging kamanggagawa nyo, Panginoon, sapagkat sinabi sa iyong salita, marami pong aanihin, subalit kakaunti lamang po ang mga ani. Kaya manalangin kami sa iyo, Panginoon, upang magpadala kayo ng mga mag-harvest. At ito po ang ginagawa namin, Panginoon. We just continue to keep on praying, Panginoon, na marami pong mga tao ang tunay pong mag-respond sa tawag po ninyo wholeheartedly, Panginoon, nang sa gayon dumami po ang mga lingkod mo na willing, Lord, mag-sacrifice, willing po, Panginoon, na makiisa, willing po na sumama sa patuloy pong paghayo, sa patuloy pong pagtatanim ng butil na nagmumula sa iyo, na iyong salita nang sa gayon marami po ang tunay pong makakilala at makaalis mula doon sa kasalanan po ng kawalan ng pananampalataya at makatawid patungo po
sa tunay pong pananampalataya na matatagpuan sa pakikipag-asalamang sa iyo aming Panginoon si Kristo. Salamat sa buhay ng Pastor Dong na patuloy mong ginagamit, Panginoon. Nakikita mo po ang kanyang kasipagan, Panginoon, kung paano halos every week, Panginoon, every day, Panginoon, sa araw-araw po, sa bawat araw na binibigay mo po sa kanya, patuloy niya itong ginagamit para sa iyo. Bless mo po, Panginoon, ang gawa ng kanyang kamay, at patuloy, Lord, magbunga ito ayon po sa iyong kalooban. And one of these days, Panginoon, dadami po ang mga tao na sa iyo po ay magtitiwala dahil po sa patuloy niya pong pagpapagamit sa iyo. At salamat din, Lord, sa salitang nabitaw na naihayag sa aming kalagitnaan through the life of Pastor Dong. Bless mo po ang lahat ng desire ng kanyang puso. Patuloy ka pong mag-ingat, ikaw mag-ingat sa kanyang buong pamilya, Panginoon, na tunay, Lord God, na sa iyo po ay naglilingkod. Maraming salamat po at sa bawat isa na nakasama po namin sa oras na ito, maging ang mga kapatid po na nasa online. Thank you so much, Lord, for this great privilege that you have given to us, Lord, na makapag-worship kami sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat din sa buhay ng worship team, Panginoon, na patuloy mo pong ginagamit upang pangunahan kami sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Sa lahat, Lord, na gumaganap, Panginoon, ang ganapin po nila sa bawat linggo. Patuloy ko po silang itinitiwala sa inyo, Lord. Bless them mightily, Panginoon, at patuloy na lang ma-enjoy ang paglilingkod sa iyo sapagkat isa pong karangalan, dakilang karangalan na makapaglingkod sa nag-iisang mabuting Diyos, sa nag-iisang Diyos na may gawa ng langit at lupa, sa Diyos na may ari ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama. At kung paano, Lord, na kaming iningatan nyo, Panginoon, sa bulwagang itong makarating, Lord, ng safe and sound. Gayon din, Lord God, inaangkin po namin ang tagumpay at paghayo namin pabalik sa aming mga tahanan, ang ingat na nagmumula sa iyo sapagkat alam namin, ikaw po ay kasama namin sa pamamagitan ng patuloy po na pagpisan ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama. And as we depart in this place, ang patuloy po na pagmamahal ng Diyos Ama, ang patuloy po na pagliligtas ng aming Panginoong Hesukristo, at ang patuloy po na pagpisa ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Yan, maaari na po natin kamayan ng bawat isa. Tapos na po ang ating gawain ngayong umaga nito. See you all po next Sunday. God bless.